Hawak-hawak ko ang fountain pen, at iginuhit ko ang malamig na pangalang Lila del Mundo sa papel ng divorce. Walang pag-aalinlangan, walang panginginig. Para itong isang matalim na kutsilyo na pumuputol sa isang luma at bulok na tali. Ang sekretarya sa City Hall ay tumingin sa akin na may gulat sa mata bago sumulyap kay Julio na nakaupo sa tabi ko. Ang mga daliri niya ay hindi mapakali na tinatapik sa makintab na kahoy na mesa, lumilikha ng maliliit, iritang ingay. 5 taon ng pagsasama, 5 taon ng pagiging asawa sa pangalan lang. Ay nagwakas sa isang pirma, isang malupit at walang damdaming aksyon. Hindi ako malungkot o masaya, pakiramdam ko lang ay nakakahinang luwag, para akong tinanggalan ng isang malaking bato sa dibdib. Tapos na. Ang malutong na tunog ng selyo ay umalingaw sa tahimik na opisina. Bawat isa sa inyo ay magtago ng isang kopya. Simula ngayon, hindi na kayo mag-asawa sa mata ng batas. Huminga ng malalim si Julio, isang mahabang hininga na para bang nakatakas lang siya sa impyerno. Nagmamadali siyang tumayo. Hindi man lang siya nag-abalang lingunin ako. Siguro matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Dahan-dahan din akong tumayo, tiniklop ang divorce papers, at maingat na inilagay sa bag ko. Paglabas namin sa pinto ng City Hall, sinalubong kami ng mainit at nakakabiglang hangin ng isang hapon sa Manila. Ang biyenan kong babae, si Senora Maria Alcantara, ay naghihintay na sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Ang mukha niya ay puno ng galit, para bang gusto niya akong pilasin ng paisa-isa. Pagkakita niya sa amin, agad siyang sumugod. Ang matatalim niyang mata ay dumaan sa akin nang may paghamak. Sa wakas, tapos na ang usapan sa walang silbing babaeng yan na walang alam kundi kumapit at hindi pa marunong mag-anak. Nang gigigil siya, ang boses niya ay tumagos sa pandinig ko. Kunin mo iyang papel na yan at umalis ka na sa bahay ko. Ang anak kong si Julio ay pambihirang swerte na makawala sa'yo. Nanatili akong tahimik, diretso lang ang tingin sa mga mata niya. Ang mga matang yan ay dating puno ng pagmamahal noong bagong kasal pa lang ako. Ngunit ang pagkadismaya dahil sa kawalan ko ng anak at ang sinasadya kong pagiging walang kakayahan, ay ginawang matinik na mga salita ang pagmamahal na yan. Si Julio ay nakatayo sa tabi ko, pinipigilan ang braso ng kanyang ina. Ma, wag na. May mga taong nakatingin. Bakit hindi? Kailangan kong ipaalam sa kanya kung sino siya. Inalis ni Senora Maria ang kamay ng kanyang anak at itinuro ang daliri sa mukha ko. Sino ka ba sa tingin mo? Kapag umalis ka na, wag ka nang babalik para magmakaawa. Ang pamilya ko ay hindi tinatanggap ang mga taong baog na tulad mo. Hindi ako nagsalita. Ang katahimikan ko ay mas lalo lang nagpainis sa kanya. Dahan-dahan lang akong tumango, isang tango na hindi pag-amin, kundi pagwawakas ng walang saysay na dramang ito. Tumalikod ako at umalis. Sa likod ko, naririnig ko pa rin ang pag-ungol ng biyenan ko at ang mahinang pagpapatahan ni Julio sa kanya. Naglakad ako pa uwi sa bahay na minsan kong tinawag na tahanan sa loob ng 5 taon. Hindi ko gustong mag-taxi. Gusto kong magkaroon ng oras para lang langhapin ang hangin sa huling pagkakataon. Nang malapit na ako sa bahay, narinig ko na ang malakas na musika. Ang malakas na tawanan. Biglang kumirot ang puso ko. Hindi man lang nila ako hinintay na maalis ang mga gamit ko. Huminto ako sa labas ng bakod, nagtago sa likod ng isang makulay na bougainvillea. Sa bukas na bintana, nakita ko ang buong pamilya Alcantara na nagtitipon sa sala. Si Senora Maria ay nagtaas ng baso, ang mukha ay masayang masaya. Cheers, pamilya, ipagdiwang natin na sa wakas. Nakawala na ang Julio natin sa pananagutan. Mula bukas, makakahanap na siya ng asawang maganda, mayaman, at marunong mag-anak. Hindi tulad ng walang silbing babaeng yan na ang alam lang ay maging tagapagluto. Nagkabanggaan ang mga baso, sabay-sabay silang nag-cheers. Pilit na umiti si Julio habang iniinom ang kanyang alak. Si Sofia, ang kapatid niya, ay ngiting-ngiti at masaya para sa kanyang kuya. Sabi ko na nga, si Ate Lila ay walang kwenta para sa'yo. Simple lang siya at hindi man lang makatulong sa trabaho mo. Tama lang na nag-divorce kayo. Bawat salita ay tumagos sa pandinig ko. Kaya pala, sa mata nila, isa lang akong pasanin. Isang taong walang silbi. Sa loob ng 5 taon, ginamit ko ang sarili kong pera, ang sarili kong utak, para palihim na suportahan ang kumpanya ng Alcantara mula sa pagbagsak hanggang sa maging isang respetadong negosyo.
Palihim kong tiniis ang paghamak, ang mga mapanghusgang salita. Dahil mahal ko si Julio at dahil sa pangako ko sa lolo niya, ang nagtatag ng kumpanya. Bago siya namatay, nangako ako na tutulungan ko ang apo niya na maging matatag sa mundo ng negosyo. Ngunit bilang kapalit, ano ang nakuha ko? Isang masakit na pagtataksil at isang selebrasyon para sa araw na pinaalis ako. Biglang bumukas ng malakas ang gate. Si Kenji, ang assistant ni Julio, ay pumasok na parang ipo-ipo, ang mukha ay putlang-putla. Sir, patay na talaga. Si Kenji ay hinal na hinal, ang boses ay nanginginig. Napakunot ang noo ni Julio. Naiinis dahil sa pagkaistorbo. Ano bang nangyayari at nagmamadali ka? Ang kumpanya natin. Nanginginig na sabi ni Kenji, itinuro ang labas. Ang misteryosong investor. Ang laging nagbibigay ng pondo sa atin sila tinanggal na nila ang lahat ng kanilang investment. Bumagsak na ang lahat ng stocks. Ang mga partners ay tumatawag para kanselahin ang mga kontrata. Malapit nang malugi ang kumpanya. Ang maingay na silid ay biglang tumahimik. Ang baso sa kamay ni Senora Maria ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang mukha ni Julio ay putlang-putla. Ano nung sinasabi mo? Sino ng investor? Bakit nila ginawa yon? Hinawakan ni Julio sa kwelyo si Kenji at sumigaw. Hindi ko alam. Nagpadala lang sila ng email na nagsasabing nagwakas na ang kontrata dahil sa wala ng kaugnayan ang kanilang kinatawan at ang Ang mga mata ni Julio ni Senora Maria. At ng lahat ng nasa silid ay dahan-dahang napako sa pintuan. Pumasok ako ng tahimik na parang hangin na may mahinang ngiti sa mga labi. Hindi mo na kailangan pang maghanap pa, sabi ko. Ang boses ko ay malinaw at matatag, iba sa mahinhin na boses ko noon. Ako ang misteryosong investor na yan. Ang pagkabigla ay nakikita sa bawat mukha. Tiningnan ako ni Julio na para akong isang estranghero. Napanganga si Senora Maria, hindi makapagsalita. Lumapit ako kay Julio at tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Sa loob ng 5 taon, ginamit ko ang pera ko, ang aking kaalaman, para itayo ang kumpanya ng Alcantara para sa iyo. Tinupad ko ang pangako ko sa lolo mo, pero sinuklian mo ako ng pagtataksil. Masaya ba ang party? Sinulyapan ko ang buong silid bago huminto sa namumutlang mukha ni Senora Maria. At sa'yo rin, ma. Wala na rito ang walang silbing manugang mo. Congratulations, pamilya. Tumalikod ako at lumabas. Bago ako umalis, lumingon ako at sinabi ang huling mga salita na narinig nila. Oh, at isa pa, sa lahat ng utang ninyo sa akin, pinansyal at moral. Magkikita pa tayo sa korte. Ang pinto ay nagsara sa likod ko, iniwan sila sa matinding pagkabigla at gulat. Ang araw ng divorce ko ay sa wakas natapos sa isang marahas na paraan. Hindi na ako lumingon. Ang tunog ng mga basag at ang mga sigaw ng pagkaalarma ng pamilya Alcantara ay naiwan sa likod ko, unti-unting humihina hanggang sa nawala. Hinila ko ang maliit at nag-iisang bagahe ko, na naglalaman lang ng ilang simpleng damit at mga personal na gamit. Ang lahat ng mamahaling gamit. Ang mga branded na bagay na binili ko pero hindi ko nagamit ay nailipat na bago pa man ito. Matagal ko nang inihanda ang araw na ito. Sumakay ako ng taxi. At binigay ko sa driver ang address sa gitna ng lungsod. Hindi yun ang bahay ng mga magulang ko, ayaw ko silang mag-alala. Ito ay isang lugar na akin lang. Isang mundo na hindi nila alam na nag-i-exist. Huminto ang sasakyan sa harap ng isa sa pinakamagandang luxury condominium sa Manila. Ang gwardiya ay nakasuot ng puting uniforme at guwantes. Magalang na binuksan ang pinto ng sasakyan para sa akin. Pumasok ako sa malaking lobby, ang makintab na marble floor ay parang salamin. At ang mga kristal na chandelier ay nakabitin sa matataas na kisem. Ang lahat ay nagpapahiwatig ng yaman at klase. Sumakay ako sa private elevator papunta sa pinakamataas na palapag. Ginamit ko ang keycard para buksan ang pinto ng penthouse ko. Isang malaking, eleganteng espasyo na puno ng liwanag ang bumungad sa akin. Isang buong bahagi ng apartment ay may salamin. Kung saan makikita ang buong cityscape ng gabi na nagsisimula ng magkaroon ng mga ilaw. Ang interior ay minimalist ngunit napakamahal. Sa isang sulok, may nakalagay na easel at mga hindi pa tapos na oil paintings. Ito ang tunay na ako, isang taong mahilig sa sining, mahilig sa kalayaan.
Hindi ang malabo at tahimik na may bahay na ginampanan ko sa loob ng 5 taon. Inilapag ko ang bagahe ko, naglakad ako ng walang sapin sa paa sa malamig na sahig. At naramdaman ko ang kalayaan na dumadaloy sa bawat selula ko. Kinuha ko ang telepono ko at dinial ang pamilyar na numero. "Hello, Lila. Okay ka lang ba?" Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. "Ito ang ate ko, si Lina, isang matalino at magaling na abogado." "Okay lang ako, Ate Lina. Tapos na ang lahat." Sabi ko, kalmado ang boses. "Nasa bahay na ako. Pwede ka bang pumunta dito? Kailangan nating simulan ang plano." "CJ, hintayin mo ako sa loob ng 30 minuto." Hindi na nagtanong pa si Lina. Kaming magkapatid ay may unawaan na hindi na kailangan ng mga salita. Eksaktong 30 minuto, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto. Si Ate Lina ay nakatayo doon. May dala siyang makapal na document bag. Pumasok siya, tumingin sa paligid ng apartment at tumango. "Sa wakas, bumalik ka na sa tunay mong sarili." Nakaramdam ako ng pagmamadali nang makita kitang nakatira sa maskara na yan sa loob ng 5 taon. Kailangan kong tuparin ang pangako ko sa lolo ni Julio. Sabi ko ng mahina. Nagbuhos ako sa kanya ng orange juice. Pero ngayon, tapos na ang pangako, kaya dapat tapos na rin ang lahat. Inilapag ni Ate Lina ang bag sa salamin na mesa. "Narito. Ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob." Binuksan niya ang bag at kinuha ang mga folder. Una, ang ebidensya ng pagtataksil ni Julio. Nagpabantay siya sa isang tao at may sapat na mga larawan at video ni Julio na pumapasok sa hotel kasama ang kanyang kabit na nagngangalang Mia, oras, lugar, bawat detalye ay malinaw. Itinulak niya sa akin ang isang folder ng mga larawan. Sinulyapan ko ang mukha ng batang babae na nakangiti sa tabi ni Julio. Wala akong naramdamang kahit anong kirot sa puso. Tapos na ang sakit. Ang nararamdaman ko lang ngayon ay pagiging manhid. Pangalawa, nagpatuloy si Ate Lina, ang mga di malinaw na transaksyon ng kumpanya ng Alcantara. Humingi siya ng tulong sa isang financial expert para suriin ang mga ito. Maraming di maliwanag na gastos, may mga palatandaan ng money laundering at pag-iwas sa buwis. Ginamit niya ang kumpanya na binuo mo para sa mga iligal na gawain. Isa pang folder ang inilagay sa mesa, puno ng mga numero at komplikadong chart. Ito ang aking teritoryo. Kinuha ko ito at tiningnan, sa ilang pahina lang ay naintindihan ko na ang mga panloloko ni Julio. Siya ay may kaunting katalinuhan. Ngunit ang kanyang pangitain at mga pamamaraan ay masyadong mababaw. At ang panghuli, sabi ni Ate Lina, maseryoso ang boses niya. Ang recording ng mga pag-uusap ng kanilang pamilya. Naglagay siya ng isang maliit na recording device sa sala nila noong nakaraang linggo. Ang lahat ng panlalait nila sa iyo, ang plano nila pagkatapos ng divorce. At kahit ang party kahapon ay na-record ng buo. Binigay niya sa akin ang isang maliit na VSE. Ito ang ating armas. Hawak-hawak ko ang yesri at naramdaman ko ang bigat nito. Salamat, ate. Ang dami mong ginawa. Hinawakan ni Ate Lina ang kamay ko. Magkapatid tayo, wag mo nang sabihin yan. Ayaw ko lang na maagrabyado ka. Marami ka nang isinakripisyo. Ngayon, oras na para mabuhay ka para sa sarili mo, Lila. Tumango ako. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang lumabas sa aking mga labi pagkatapos ng mahabang araw. Alam ko. Hindi ko nahahayaang may mang-api pa sa akin. Oras na para matapos ang dula-dulaan na ito. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Tumayo ako sa bintana. Pinagmamasdan ang mga kumikinang na ilaw ng syudad sa ibaba. Hindi na ako ang babaeng tahimik at sunod-sunuran. Ako si Lila Del Mundo, isang investor, isang artista. At isang laban na nagsisimula pa lang. Tatanggalin ko na ang lumang balat ko para makita ng lahat kung gaano ako katalino at kalakas. Kinabukasan, pagbukas pa lang ng stock market. Nagsimula na ang bangungot ni Julio. Ang stocks ng kumpanya ng Alcantara, na may code na BSE, ay agad na ibinenta ng maramihan. Sa loob lang ng unang 15 minuto, bumagsak na ito. Na may bilyon-bilyong shares na nakapending pa ring ibenta. Ang mga electronic board ay kumikislap sa kulay na asul na nagpapahiwatig ng kamatayan. Nakaupo si Julio sa kanyang opisina.
Namumula ang kanyang mga mata, minsan tinitingnan ang computer screen at minsan ay sumisigaw sa kanyang telepono. Hello! Bakit hindi ko makontak? Hanapin. Kailangang mahanap ko ang investor na yon. Sino sila? Bakit nila ginawa ito? Ang nasa kabilang linya ay tahimik lang o nagbibigay lang ng walang magawa na sagot. Walang nakakaalam kung sino ang misteryosong investor na yon. Ang lahat ng transaksyon noon ay ginawa sa pamamagitan ng isang foreign investment fund na may mahigpit na confidentiality agreements. Hindi na nag-abala si Julio na mag-research pa. Alam lang niya na bawat quarter, may malaking pera na pumapasok sa kumpanya. Na tumutulong sa kanya na malampasan ang lahat ng hirap at makagawa ng mga proyekto na akala niya ay imposible. Nasanay na siya sa suporta na yon na para bang ito ay isang obligasyon. Tumunog na naman ng malakas ang telepono. Sa pagkakataong ito, ang head ng sales department. Sir, ang mga malalaking partners ang Tancong Group, ang Anbin Real Estate. Sabay-sabay nilang kinakansela ang mga kontrata. Sabi nila, wala na raw tayong kakayahang pinansyal, at hindi natin masisiguro ang progreso ng proyekto. Naghahanap sila ng kabayaran. Blag! Inihagis ni Julio ang telepono sa mesa. Nang gugulo ang ulo niya, naglalakad siya sa opisina na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Bagsak. Ang dalawang salitang yon ay umiikot sa kanyang isip. Ang lahat ng mayroon siya, ang kanyang posisyon, pera, ang paghanga ng ibang tao, lahat ay maglalaho na. Naalala niya bigla ako. Ang kalmadong mukha at mahinang ngiti ko kahapon ay hindi niya makalimutan. Ako ang misteryosong investor na yan. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Julio. Impossible. Isang babae na ang alam lang ay magluto at magpinta lang, paano ka magiging isang seryosong investor? Siguradong may pagkakamali o nagsisinungaling ka para takutin ako. Sa pag-isip na yan, agad na dinial ni Julio ang numero ko. Ang numerong tinawagan mo ay hindi makontak, pakiulit na lang sa ibang oras. Ang automatic na boses ay umalingaw-ngaw ng walang emosyon. Paulit-ulit siyang tumatawag pero pareho lang ang resulta. Nablock ko na ang numero niya. Sa desperasyon, nagdesisyon si Julio na sumugal. Tinawagan niya ang assistant na si Kenji. I-anunsyo mo sa lahat ng news agencies, sa 1:00 ng umaga, magkakaroon ang Alcantara Company ng isang emergency press conference sa The Grand Hyatt Hotel. Bilisan mo! Sinubukan ni Julio na pakalmahin ang publiko. Sasabihin niya na ang kumpanya ay may kaunting problema lang, na ang mga chismis tungkol sa pagkalugi ay peke, at higit sa lahat. Sasabihin niya ang tungkol sa divorce namin. Bubuo siya ng isang nakakaantig na kwento tungkol sa 2 taong naghiwalay ng mapayapa at nanatiling magkaibigan. Para mawala ang mga hinala tungkol sa koneksyon ng divorce sa pagbagsak ng kumpanya. 1:00 ng umaga, ang ballroom ng The Grand Hyatt ay puno ng mga reporters. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumikislap. Umakyat si Julio sa entablado, inayos ang kanyang kurbata, at pilit nang umiti. Magandang umaga, mga reporters. Salamat sa pagpunta. Nagsimula siya. Ang boses niya ay nanginginig. Nitong nakaraan, may mga hindi magandang balita tungkol sa kumpanya namin na Alcantara. Gusto kong kumpirmahin na ang lahat ng yan ay maling impormasyon. Ang kumpanya namin ay stable pa rin. Patuloy na nagsalita si Julio tungkol sa mga plano sa hinaharap, mga bagong proyekto, sinusubukang maging confident. Pagkatapos, iniba niya ang usapan. Tungkol sa personal na buhay ko, gusto ko ring i-share ang isang bagay. Ako at ang asawa ko, si Lila Del Mundo, ay nagdesisyon na tapusin na ang aming kasal. Naghiwalay kami ng maayos at magkaibigan pa rin. Ito ay desisyon naming dalawa at walang kinalaman sa negosyo. Pagkasabi ni Julio nito, biglang nagkagulo ang buong ballroom. Ang lahat ay nakatingin sa kanilang mga telepono. Isang batang reporter ang nagtaas ng telepono at nagtanong ng malakas. Julio, sabi mo naghiwalay kayo ng mapayapa. Paano mo ipapaliwanag ang mga larawang ito? Sa mga screen ng telepono ng mga reporters, at pagkatapos ay sa malaking screen sa likod ni Julio, biglang lumabas ang mga larawan at isang maikling video. Ito ang mga larawan ni Julio at ng kabit niya na si Mia na magkasamang pumapasok sa hotel, naghahalikan sa isang mamahaling restaurant, malinaw ang bawat detalye. Kasabay nito,
Sa mga malalaking social media platforms, isang account na may pangalang ang nakatagong katotohanan ang nagpost ng lahat ng ebidensya, kasama ang caption, para sa ng Alcantara Company. Ang sinungaling na asawa. Ito ang paalam na regalo na nararapat sa'yo. Ang nagpost ay walang iba kundi si Vea, ang matalikong kaibigan, isang communication expert. Ang buong ballroom ay biglang nagkagulo, ang mga reporters ay sumugod. Ang mga mikropono ay nakatutok sa mukha ni Julio. Sir, totoo ba ito? Sino ang babaeng ito? Dahil ba sa kanya kaya ka nag-divorce? Niloko mo ang asawa mo at ang publiko, nahihiya ka ba? Nananatili si Julio sa entablado, putlang-putla ang mukha, ang pawis ay umaagos ng parang tubig. Nanginginig siyang nagsalita, hindi makabuo ng isang buong pangungusap. Ako ito ay paninira. Pero wala nang naniwala sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumikislap sa mukha ni Julio. Hindi niya kinaya ang pressure, kaya tinulak niya ang mga reporters at tumakas. Ang press conference ay nagtapos sa gulo at kahihiyan. Ang bangungot ni Julio ay nagsisimula pa lang talaga. Kabanata 2. Nagsimula na ang digmaan. 2 araw pagkatapos ng nakakagulat na press conference ni Julio. Habang mainit pa rin ang balita tungkol sa skandal ng pagtataksil at ang pagbagsak ng kumpanya ng Alcantara, nagdesisyon ako na oras na para lumabas. Nagpadala ako ng mga imbitasyon sa lahat ng malalaking news agencies at inanunsyo ang isang press conference ng pribadong investment fund na A&P. Ang pangalang A&P ay ganap na hindi kilala sa mga lokal na media. Ngunit sa international financial world, ito ay may bigat. Ito ang investment fund na palihim kong itinatag at pinapatakbo sa loob ng maraming taon na ang pangalan ay galing sa mga inisyal namin ni Ate Lina. Ang press conference ay ginanap sa The Grand Hyatt Hotel, sa isang mas malaki at mas eleganteng ballroom kaysa sa kung saan tumakas si Julio. Gusto kong maging malinaw ang bawat paghahambing. Eksaktong oras, lumabas ako, ganap na iba sa simple at probinsya ng asawa noon. Sa araw na ito, suot ko ang isang puting branded na suit na maingat na ginawa para sa akin. Na nagpapahiwatig ng slim ngunit makapangyarihang hitsura ko. Ang mahabang buhok ko ay nakatali ng maayos. Na nagpapakita sa matangkad kong noo at ang mukha ko ay may light ngunit eleganteng makeup. Hindi ako isang babae na perpekto ang ganda. Ngunit ang confident at matalinong aura ko ay nagpatigil sa buong silid. Umakyat ako sa entablado, mahinang umiti sa mga reporters. Si Ate Lina ay nakaupo sa unang hanay. At tinitignan ako ng may pagmamalaki. Magandang araw sa inyo, nagsimula ako. Ang boses ko ay malinaw at matatag, pinalakas ng modernong sound system. Ako si Lila Del Mundo. Ang founder at CEO ng A&P na investment fund. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid. Si Lila Del Mundo, ang ex-wife ng CEO ng Alcantara Company, ay isang CEO ng isang investment fund. Masyadong malaki ang pagkakaiba na nagulat sila. Narito ako ngayon para linawin ang dalawang bagay. Una, tungkol sa relasyon ng A&P The Fund at ng Alcantara Company. Huminto ako ng saglit para bigyan sila ng oras na intindihin ang impormasyon. Sa loob ng 5 taon, ang A&P The Fund ay ang nag-isang strategic investor ng Alcantara Company. Sinusuportahan namin sila sa pananalapi para sa kanilang pag-unlad. Gayunpaman, ilang araw na ang nakaraan. Nagdesisyon kaming tanggalin ang lahat ng aming investment at tapusin na ang lahat ng aming koneksyon sa kumpanyang ito. Isang reporter ang agad na nagtanong, Lina Del Mundo. Bakit biglang nagdesisyon ang A&P na fund? Dahil ba ito sa divorce niyo ni Julio? Tiningnan ko ng diretsyo ang reporter na yon. Ang aming desisyon ay batay sa aming pangunahing prinsipyo sa negosyo, transparency at integrity. Nitong nakaraan, nadiskubre namin na ang pamunuan ng Alcantara Company, lalo na si Julio Alcantara, ay may mga financial fraud, ginamit ang investment capital para sa maling layunin at may mga illegal na gawain. Hindi kami makikipagtulungan sa isang partner na kulang sa honesty. Ang lahat ng ebidensya ng mga pagkakamaling ito ay ipinadala na namin sa mga may kakayahang otoridad. Ang aking pahayag ay parang pangalawang bomba na bumagsak sa publiko. Hindi lang nagtaksil. Nag-financial fraud pa si Julio. Ang pangalawang issue, nagpatuloy ako, kalmado pa rin ang boses, ay tungkol sa maling impormasyon na may kaugnayan sa akin at sa pamilya ng aking ex-husband.
Senyasan ko ang technical staff, at sa malaking screen sa likod ko. Hindi ito larawan o video, kundi isang audio file ang nagsimulang tumugtog. Ang babaeng yan na walang alam kundi kumapit at hindi marunong mag-anak. Ang pamamalagi niya sa bahay ay nakakasira sa reputasyon ng pamilya. Sa wakas, nakawala na ang anak kong si Julio sa pasanin na yan. Si Ate Lila ay walang kwenta para sa'yo. Simple lang siya at hindi man lang makatulong sa trabaho mo. Ito ang recording ng pag-uusap ng pamilya Alcantara sa party nila noong nag-divorce kami. Ang bawat mapait at mapanlait na salita ni Senora Maria, ng kapatid niyang si Sofia. At maging ang katahimikan ni Julio, ay malinaw na umalingaw sa tahimik na silid. Ang mga reporters ay natigilan. Itinapat nila ang kanilang mga audio recorder sa speaker para ma-record ng malinaw. Nang matapos ang recording, nagsalita ako, ang boses ko ay may lungkot ngunit hindi mahina. Sa loob ng 5 taon ng pagiging manugang, lagi kong sinubukan na gawin ang responsibilidad ko bilang isang asawa at isang anak. Tinanggap ko ang pagiging nasa likod. Itinago ko ang aking kakayahan para lang magningning ang asawa ko. Pero ito ang nakuha ko. Ipinubliko ko ang recording na ito hindi para magdrama, kundi para makita ng publiko ang buong katotohanan. Naniniwala ako na sa anumang relasyon, maging sa kasalman o sa negosyo, ang respeto at katapatan ay dapat na pundasyon. Tinapos ko ang aking speech. Ang buong silid ay tumahimik saglit at pagkatapos ay sumabog sa palakpakan. Hindi lang sila pumalakpak para sa isang malakas na babaeng negosyante, kundi para sa isang babae na naglakas loob na tumayo pagkatapos masaktan, para makamit ang hustisya at respeto para sa kanyang sarili. Ang aking pagpapakilala bilang isang malakas na babae ay isang malaking tagumpay. Simula ngayon, ang pangalang Lila del Mundo ay hindi na konektado sa pagiging simple at pagiging sunod-sunuran. Ito ay magiging simbolo ng pagbabago at kapangyarihan. Pagkatapos ng press conference, ang pangalang Lila del Mundo ay naging sentro ng lahat ng atensyon. Ang aking imahe bilang isang matalino at matapang na negosyante na nagtiis ng pagtataksil at panlalait ay nakakuha ng simpatya at paghanga ng publiko. Ang A% na investment fund ko ay naging sikat din dahil dito. Ang mga imbitasyon para sa pakikipagtulungan at mga panayam ay patuloy na dumarating. Pagkatapos ng 1 linggo, nakatanggap ako ng imbitasyon para sa taunang Elite Entrepreneurs Gala Night na ginaganap sa Manila. Ito ang lugar kung saan nagtitipon ang mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo, politika at sining. Sa una, gusto ko sanang tanggihan ito dahil ayaw kong masyadong lumabas, pero pinayuhan ako ni Ate Lina na pumunta. Kailangan mong patunayan ang iyong posisyon, Lila. Hindi ka pwedeng magtago ng matagal. Ipakita mo sa kanila na hindi ka lang malakas sa negosyo, kundi confident ka rin sa social circles. Nakikinig ako sa ate ko at pumayag akong pumunta. Nang gabing yon, nagsuot ako ng isang emerald green gown. Simple ngunit elegante ang disenyo na nagpapakita sa aking payat na balikat at hubad na likod. Hindi ako nagsuot ng maraming alahas. Isang pares lang ng maliliit na diamond earrings at isang eleganteng relo sa pulso ko. Nang pumasok ako sa maluho na ballroom ng convention center, lahat ng mata ay nakatingin sa akin. May mga mata na nag-curious, may mga mata na humahanga, at syempre, mayroon ding mga mata na mapanuri at mainggitin. Ngumiti ako, naglakad ng kalmado, at tumango sa mga pamilyar na mukha. Hindi na ako ang babaeng mahiyain na laging yumuyuko para iwasan ang mga tao. Ngayon, ako ang sentro, at natutunan ko ng harapin ito. Pumili ako ng isang tahimik na sulok. Kinuha ang isang baso ng champagne at tahimik na nagmamasid. Ang party na ito ay isang maliit na mundo, kung saan ang mga tao ay hinuhusgahan ang bawat isa batay sa reputasyon, kapangyarihan, at koneksyon. Sinusubukan kong maghanap ng mga potensyal na partners, mga bagong oportunidad para sa aking investment fund. Hello, Yuma del Mundo, pwede ba akong makipagkilala? Isang malalim na boses ang narinig ko sa tabi ko. Lumingon ako, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng eleganteng itim na suit ang nakangiti sa akin. Mayroon siyang matalas at matalinong mukha at napakaliwanag na mga mata. Nakilala ko siya, si Carlo Panganiban, ang CEO ng Catch Technology Company. Isang bagong unicorn sa mundo ng Philippine technology na may mga groundbreaking artificial intelligence products. Siya ay isang henyo, isang self-made man.
At kilala siya na isang pribadong tao na bihira lang dumalo sa mga ganitong events. Hello, Carlo. Isang karangalan. Ngumiti ako bilang tugon at iniabot ang kamay ko. Nakamayan niya ako. Isang mahinahon ngunit matatag na shake hands. Napanood ko ang press conference mo, napaka-impressive. Napakalakas at matalino mong babae. Salamat sa papuri. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Hindi marami ang gumagawa ng dapat nilang gawin sa napakahusay na paraan na ginawa mo, sabi ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad, hindi parang socialite. Sa totoo lang. Nakilala kita hindi dahil sa press conference na yon. Nakilala kita sa ibang paraan. Napakunot ang noo ko, medyo nagulat. Talaga? May sasabihin sana si Carlo. Ngunit biglang nagkaroon ng gulo malapit sa pintuan. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Tumingin ako sa direksyon na yon at huminto ang tibok ng puso ko. Si Julio Alcantara. Narito siya. Mukhang mas haggard at mas kawawa kaysa sa huli naming pagkikita. Ang kanyang balbas ay magulo, ang kanyang suit ay gusot, at ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at desperasyon. Siya ay parang isang tao na nawawala sa eleganteng lugar na ito. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok dito. Nakita ako ni Julio at para siyang isang taong nalulunod na nakahawak sa isang log. Nagmamadali siyang dumaan sa mga tao, tumatakbo patungo sa akin. Lila! Lila! Umalis ang mga tao na bumuo ng isang bilog sa paligid namin. Si Carlo ay agad na tumayo sa harap ko. At pagkatapos, sa harap ng daan-daang tao sa mundong ito, lumuhod si Julio sa harapan ko. Lila, nakikiusap ako sa'yo, patawarin mo ako. Alam ko na ang kasalanan ko. Kahit ano nang ipagawa mo sa akin. Basta't iligtas mo lang ang kumpanya, ang pinaghirapan ng tatay ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Umiiyak siya, hinawakan niya ang palda ko. Napakahirap tignan ng sitwasyon. Naramdaman ko ang pagkadisgusto. Hindi dahil lumuhod siya, kundi dahil sa pagiging duwag niya. Kahit sa ganitong sitwasyon, ang iniisip pa rin niya ay ang kumpanya, ang pera. Hindi ang isang taos pusong paghingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya sa akin. Umatras ako ng isang hakbang, malamig na nakatingin sa lalaking nagmamakaawa. Tumayo ka, Julio. Huwag mo nang gawing katawa-tawa ang sarili mo. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka pumapayag na patawarin ako, sigaw ni Julio. Bumuntong hininga ako. Ayaw kong makipagtalo sa kanya dito. Kinuha ko ang telepono ko at inulit ang recording ng pamilya niya. Hindi ko iniloudspeaker, inadjust ko lang ang volume para marinig ng mga taong malapit sa amin. Sa wakas, nakawala na ang anak kong si Julio sa pasanin na yan. Ang masayang boses ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw. Ilang tao sa malapit ang nakarinig, nagsimula silang magbulungan. Nakatingin kay Julio ng may paghamak. Nagbago ang mukha ni Julio. Alam niya kung ano yon. Ang kahihiyan ay mas malaki pa kaysa sa pagluhod niya. Ikaw, Lee. Nanginginig siyang nagsalita. Sa sandaling yon, humakbang si Carlo at ganap akong tinago sa paningin ni Julio at ng mga nasa paligid namin. Nagsalita siya sa isang malalim ngunit matatag na boses. Lil Alcantara. Ito ay isang eleganteng party, hindi ito ang lugar para ayusin ang personal na issue. Pakialis na, kung hindi, tatawagin ko ang security. Tapos lumingon siya sa akin. Ang boses niya ay naging mas malumanay. Leila, ang ingay dito. May alam akong mas tahimik na lugar. Sasama ka ba sa akin? Tiningnan ko si Carlo sa mata. At nakita ko ang sinseridad sa pagprotekta niya sa akin. Dahan-dahan akong tumango. Matikas na iniabot ni Carlo ang kanyang kamay at inilagay ko ang kamay ko sa kanya. Dahan-dahan niya akong inakay palabas, dumaan kami sa mga nagulat na tao. Iniiwan si Julio na nakaluhod na mag-isa sa sahig, lulong sa kahihiyan at desperasyon. Inakay ako ni Carlo sa outdoor balcony ng convention center. Ang malamig na hangin sa gabi ay humihip ng mahina, dala ang amoy ng night-blooming jasmine. Mula dito ay makikita ang isang bahagi ng kumikinang at mas tahimik na syudad kaysa sa ingay sa loob. Salamat, sabi ko nang nakatayo na kami sa isang tabong sulok. Sa pagtulong sa akin sa awkward na sitwasyon na yon. Wala yon, ngumiti si Carlo. Naiinis lang ako sa ginawa niya. Ang isang lalaki na gumawa ng ganon ay hindi karapat-dapat.
Tiningnan niya ako, malalim ang kanyang mga mata. Marami ka ng tiniis. Ang kanyang mga salita ay hindi lang basta-basta, naramdaman ko ang tunay na simpatya sa mga yon. Kanina, sabi mo na kilala mo ako sa ibang paraan, na ibalik ko ang usapan. Tumango si Carlo. Tumingin siya sa malayo at sinabi, kilala mo ba ang isang art collector na may palayaw na si? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Si, ang taong bumili ng halos lahat ng oil paintings ko sa loob ng 3 taon sa pamamagitan ng isang art gallery. Lagi siyang nagbabayad ng malaki at humihiling na panatilihin ang kanyang pagkakakilanlan. Lagi akong curious sa taong ito. Isang tao na tila naiintindihan ang aking kaluluwa at ang aking mga damdamin sa bawat iginuhit ko. Ikaw iyon? Tanong ko, hindi ko maitago ang pagkabigla. Ako, pag-amin ni Carlo. Carlo Panganiban. Ang letrang C sa Carlo. Mahal na mahal ko ang mga paintings mo. May lalim ang mga ito, may emosyon, kahit minsan ay may malaking lungkot. Nararamdaman ko ang isang sensitibong kaluluwa ng isang artista at isang malakas na kapangyarihan sa likod ng mga gawain yon. Nang malaman ko ang kwento mo, hindi na ako nagulat. Alam ko na ang taong nagpinta ng mga yon ay hindi isang ordinaryong babae. Nakatouch ang mga salita ni Carlo. Sa unang pagkakataon, may isang lalaki na nakakita sa tunay kong pagkatao sa pamamagitan ng aking mga paintings, at hindi sa pamamagitan ng mga numero sa stock market o sa mga karakter na ginawa ko. Ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Salamat sa pagpapahalaga mo sa mga gawa ko. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Sa kabaligtaran, dapat akong magpasalamat sa iyo dahil nilikha mo ang mga yon. Sabi ni Carlo. At Lila, alam ko na baka hindi ito ang tamang oras, pero kung kailangan mo ng anumang tulong, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Wala akong malaking pera tulad mo. Pero sa mundo ng teknolohiya at impormasyon, pwede akong makatulong sa ilang bagay. Inabot niya sa akin ang kanyang calling card. Ito ang personal kong numero. Ang kanyang alok ay napakasinsero. Tinanggap ko ang calling card at naramdaman ko ang init sa loob ko. Salamat, Carlo. Tatandaan ko yan. Sa sandaling yon, nag-vibrate ang telepono ko, isang hindi kilalang numero. Nag-atubili ako saglit pero sinagot ko rin. Hello, sino po ito? Maam si Maam Lila po ba ito? Isang simpleng, nanginginig na boses ang narinig ko. Ako po si Manang Seli. Ang dating katulong ni na Sir at Maam. Si Manang Seli, ang tanging tao sa bahay na yon na naging mabait sa akin. Laging palihim na nagbibigay sa akin ng cake o isang baso ng mainit na gatas tuwing sinisigawan ako ni Senora Maria. Manang Seli, paano niyo po nakuha ang numero ko? Hiningi ko po kay Kenji. Ang assistant. Maam Lila, may gusto po akong sabihin sa inyo, napakahalaga po. Ang boses ni Manang Seli ay puno ng pagmamadali. Noong nililinis ko ang opisina ni Sir Julio, nakita ko po ang isang notebook na maingat niyang itinago. Na-curious ako at binuksan ko, at nakita ko ang mga numero, mga kakaibang pangalan. Mayroon ding pangalan ng isang lalaki na nagngangalang Ricardo. Naramdaman ko na may mali kaya tinago ko ito. Sa tingin ko, makakatulong ito sa inyo. Biglang bumigat ang puso ko. Ricardo. Ang pangalang ito ay narinig ko na noon. Isang kilalang shark sa mundo ng negosyo, na kilala sa paggamit ng mga masasamang paraan para kunin ang mga kumpanya ng iba. Ano ang koneksyon ni Julio at ni Ricardo? Nasaan po kayo, Manang? Nasaan po ang notebook? Nasa akin pa po. Nag-resign na po ako sa bahay nila. Pwede po ba tayong mag-set ng meeting? Ibababa ko po sa inyo ng personal. Hindi ako nagtitiwala kay Sir Julio, sa inyo lang po ako nagtitiwala. Opo. Maraming salamat po, Manang. Tatawagan ko po kayo ulit bukas, ha? Pinatay ko ang tawag, ang isip ko ay puno ng mga tanong. Ang sitwasyon ay tila mas komplikado kaysa sa akala ko. Pauwi, hindi ako pumunta sa penthouse ko. Sinabi ko sa driver na ihatid ako sa lumang bahay ng mga magulang ko. Kailangan ko ng tunay na kapayapaan. Ang maliit na bahay ay nasa isang tahimik na eskinita. Ang mga magulang ko, isang guro at isang retiradong sundalo, ay nakaupo sa sala, nanonood ng balita. Nang makita ako, masaya si nanay na tumakbo palapit. Leila, bakit ka umuwi ng ganitong oras?
Nakakain ka na ba, anak? Pinatay ni tatay ang AC at tinitingnan ako ng may pag-aalala, ngunit puno ng pagmamalaki. Napanood ko ang balita, napakatalino ng anak ko. Niyakap ko ng mahigpit si nanay. Naramdaman ko ang init at seguridad. Hindi pa po ako kumakain, mapwede po bang magluto kayo ng isang bowl ng noodles para sa akin? Naman. Kahit saan ka man magpunta o anuman ang ginagawa mo, kailangan mo pa rin kumain ng maayos. Sabi ni nanay ng may halong pagmamahal at nagmamadaling pumunta sa kusina. Nang gabing yon, natulog ako sa bahay ng mga magulang ko. Sa maliit kong dating kwarto, ang lahat ay pareho pa rin, ang bookshelf ay puno ng mga lumang libro, ang maliit na desk ay nakalagay sa pamilyar na kama. Naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan sa puso ko. Ang laban sa labas ay matindi pa rin pero hindi na ako mag-isa. Mayroon akong ate na si Lina, ang matalik kong kaibigan na si Vea. Isang bagong potensyal na kasama na si Carlo, ang hindi inaasahang tulong mula kay Manang Selly, at higit sa lahat, mayroon akong pamilya na laging nasa likod ko. Isang matatag na kanlungan para sa akin. Pinikit ko ang mga mata ko, alam ko na handa na akong harapin ang anumang balak na naghihintay sa akin. Kinabukasan. Habang nag-aalmusal ako kasama ang mga magulang ko, tumawag si Ate Lina, seryoso ang boses niya. Lila, na-stroke si Senor David at kasalukuyan siyang nasa International Hospital. Sige mo David. Ang tatay ni Julio. Biglang huminto ang hawak kong chopsticks. Kahit hindi na kami pamilya, ang balita na na-stroke siya ay nagdulot ng kaunting gulo sa isip ko. Hindi tulad ng lolo ni Julio, na laging nagtitiwala at nagmamahal sa akin, si Emer David ay eksaktong katulad ni Senora Maria. Sa loob ng 5 taon, hindi niya ako tiningnan ng may pagmamahal. Laging niyang iniisip na hindi ako karapat-dapat para sa kanyang anak. Gayunpaman, ang kamatayan ay huling paghihiwalay, siya ay isang matanda na nasa kama. Sa tingin ko, dapat akong pumunta sa ospital ng isang beses. Ano na po ang sitwasyon, ate? Tanong ko. Narinig ko na malubha daw. Dahil sa matinding shock, siguro dahil sa nangyari sa kumpanya at kay Julio. Pagkatapos mag-isip, nagdesisyon akong pumunta sa ospital. Hindi dahil kay Julio o kay Senora Maria, kundi dahil sa kaunting pagmamahal na natitira para sa isang matanda na nasa kama ng ospital. Ayaw kong may pagsisihan sa huli. Ang International Hospital ay nasa gitna ng syudad, elegante at mamahalin. Naghanap ako sa intensive care unit. Pagdating ko sa hallway, nakita ko si Senora Maria na nakaupo sa sahig, umiiyak. Ang kanyang anak na si Sofia ay nakatayo sa tabi niya, ang mukha ay namamaga. Pagkakita sa akin, agad na sumugod si Sofia. At itinuro ang daliri sa mukha ko. Bakit ka pa pumunta dito? Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang tatay ko. Lumalabas na malas ka. Hindi ako nagsalita. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Sa sandaling yon, lumabas si Julio sa kwarto, mas kawawa pa kaysa noong nakaraang gabi. Pagkakita niya sa akin, sabi ni Carlo pagkatapos kong magkwento. Sa totoo lang, tinawagan kita para sa bagay na ito. Nagpaimbestiga ako ng mas malalim tungkol sa pagbagsak ng Alcantara. Hindi simple ang lahat. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay naging seryoso. Hindi nag-iisa si Julio. Sa likod niya ay isang mas mapanganib na tao, si Ricardo Lopez, ang CEO ng Day Fat Real Estate Group. Ricardo. Narito na naman ang pangalang yan. Ito ay tumutugma sa sinabi ni Manang Selly. Ano ang koneksyon ni na Ricardo at Julio? Tanong ko. Si Ricardo ang mastermind ng lahat. Paliwanag ni Carlo. Matagal na niyang nilapitan si Julio at nangako siyang tutulungan siya. Pero ang totoo ay ginagamit niya lang ang katangahan at kasakiman ni Julio para pabagsakin ang Alcantara Company. Ang plano niya ay hintayin na ganap na malugi ang Alcantara. At pagkatapos ay bilhin ang buong kumpanya sa napakababang presyo. Si Julio ay isang galamay lang niya. Biglang lumamig ang pakiramdam ko. Isang planong kunin ang kumpanya. Mas komplikado at mas malupit ang lahat kaysa sa simpleng pagtataksil. Ang maliit na coffee shop ay naging tahimik. Ang maririnig lang ay ang mahinang musika at ang amoy ng chamomile. Ang mga salita ni Carlo ay mas nakakagulat pa kaysa sa lahat ng naranasan ko.
Akala ko ako ang naglalaro sa chessboard na ito, ngunit lumabas na may isa pang manlalaro na nagtatago sa dilim. At minamanipula ang lahat. Bakit ginawa ito ni Ricardo? Tanong ko, sinusubukang ayusin ang lahat ng magulong impormasyon sa isip ko. Ang Alcantara Company ay may kaunting reputasyon. Pero kumpara sa Day-Fat Group niya, wala itong halaga. Bakit siya mag-aksaya ng maraming oras at lakas? Tiningnan ako ni Carlo. Hindi siya agad sumagot at nagbuhos pa ng tsaa sa tasa ko. Dahil ang tunay na target ni Ricardo ay hindi ang Alcantara Company. Huminto siya para bigyan ako ng oras para mag-isip. At pagkatapos, isang malamig na ideya ang tumakbo sa aking likod. Ako ang target niya. Tumango si Carlo, ang mukha niya ay naging seryoso. Tama. Si Ricardo ay isang matandang tuso sa mundo ng negosyo. Alam na alam ka niya. Alam niya na ikaw ang utak at ang pera sa likod ng Alcantara. Alam niya na ikaw ay isang henyong investor. Ang plano niya ay hindi lang basta kunin ang isang maliit na construction company. Gusto niyang kunin ang lahat ng investment mo. Naramdaman ko ang pagkagulat. Kaya pala. Gumawa si Ricardo ng isang malaking dula-dulaan, at si Julio ay isang tangang supporting actor lang. Ginamit niya ang pagtataksil ni Julio sa akin. Hinimok niya ako na tanggalin ang aking investment para bumagsak ang Alcantara. Pagkatapos, lalabas siya na parang isang tagapagligtas. At sa pamamagitan ni Julio, susubukan niyang kunin ang lahat ng sa akin. Napakalalim at napakasalimuot na plano. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tiningnan ko si Carlo. May kaunting pagpapasalamat at pag-iingat sa loob ko. Napakadetalyado ng mga impormasyon, hindi ito madaling makukuha. Tila naintindihan ni Carlo ang pagdududa ko. Umiti siya ng mahina. Ang fort ng catch ay technology at cybersecurity. Mayroon akong pinakamahuhusay na eksperto. Nang magkaroon ka ng problema, humingi ako ng tulong sa kanila para mag-investigate. At nakakita sila ng ilang butas sa sistema ng komunikasyon ni Ricardo. Masyado siyang confident, kaya nagkaroon ng kaunting pagkakamali. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na itim na BSC, inilagay sa mesa at itinulak sa akin. Nasa loob nito ang recording ng isang mahalagang pag-uusap nina Julio at Ricardo. Pakinggan mo ito at maintindihan mo ang lahat. Kinuha ko ang ESRI at naramdaman ko ang bigat nito. Hindi lang ito isang ebidensya, ito ang susi para mailantad ang buong plano. Carlo, bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Hindi ko maiwasang magtanong. Kakakilala lang natin. Pwede kang magkaroon ng problema kay Ricardo. Tumingin si Carlo ng diretsyo sa mata ko. Ang mga mata niya ay sinsero at mainit. Sabi ko na sa'yo, I'm a fan ng mga paintings mo. Ayaw kong makita na ang isang kaluluwa ng isang artista ay masisira dahil sa maruming balak. At saka, umiti siya, isipin mo na lang na ito ay isang investment. Nag-i-invest ako sa isang potensyal na kaalyado. Sino ang nakakaalam, baka sa hinaharap? Ang A&the fund at ang catch ay makipagtulungan sa isang proyekto. Ang kanyang half-joking, half-serious na paraan ng pagsasalita ay nagpagaan sa atmosphere. Alam ko na sinusubukan niya lang akong maging komportable. Salamat, Carlo. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik ang pabor na ito. Hayaan mo na yan muna, sabi niya. Ang mahalaga ngayon ay maging maingat ka. Hindi si Ricardo tulad ni Julio. Siya ay malupit at walang awa. Umalis ako sa coffee shop at hindi ako agad umuwi sa bahay. Nagmaneho ako papunta sa opisina ko. Kailangan ko ng isang pribado at ligtas na lugar para pakinggan ang recording na ito. Sa soundproof na opisina ko, isinaksak ko ang USB sa computer. Isang audio file ang lumabas. Isinuot ko ang headphones at pinindot ang play button. Ang boses ni Julio ang unang narinig, tila tuwang-tuwa at parang nananabik. Ricardo. Ang lahat ay ayon sa plano ninyo. Tinanggal na ng babaeng yan ang investment niya, malapit nang matapos ang Alcantara Company. Pagkatapos, isang malalim at malamig na boses ang narinig. Sigurado akong kay Ricardo. Mabuti. Hayaan mo na lang itong ganap na bumagsak. Kapag nangyari yan, lalabas ako at bibilhin ang lahat ng basura na yan. Ikaw ay magiging CEO pa rin. Pero magtatrabaho ka lang sa akin. Opo, naintindihan ko po. Pero Ricardo, ang ex-wife ko ay hindi basta-basta.
Marami siyang pera. Ang boses ni Julio ay may kaunting pag-aalala. Tumawa si Ricardo ng nakakakilabot. Alam ko. Ang pangunahing target ko ay siya, hindi ikaw. Ikaw ay isang galamay lang. Naiintindihan mo ba? Ang misyon mo ay pagkatapos kitang tulungan na makabangon, dapat ay maghanap ka ng paraan para makuha ang pera niya. Gamitin mo ang inyong nakaraan, gamitin mo ang mga anak kung mayroon man. At kahit gumamit ka pa ng masamang paraan para makuha ang mga ari-arian niya. Kapag nagawa mo yan, makukuha mo ang lahat. Kung hindi mo magawa, babagsak ka rin kasama ng kumpanya mo. Tapos na ang pag-uusap. Tinanggal ko ang headphones at naramdaman ko ang lamig. Napakalinaw ng lahat. Hindi lang ako tinaksil ni Julio. Plano pa siyang makipagsabuatan sa iba para kunin ang lahat ng mayroon ako. Hindi lang siya masamang asawa, isang duwag, kundi isang kriminal. Isang galamay. Tinawag ni Ricardo si Julio ng ganyan. At si Julio, dahil sa kanyang ambisyon at katangahan, ay handa siyang maging galamay para saktan ang taong dating kanyang asawa. Hinawakan ko ang ithesgo ng mahigpit. Biglang bumangon ang galit at pagkadismaya sa loob ko. Ngunit higit sa lahat, isang matibay na desisyon. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang plano nila. Sa chessboard na ito, ako ang mananalo. Tahimik akong nakaupo sa opisina sa loob ng matagal, pinakinggan ko ng paulit-ulit ang recording. Sa bawat pakikinig, mas lalo kong kinamumuhian si Julio at mas lalo akong nag-ingat kay Ricardo. Tinawagan ko si Vea, ang matalik kong kaibigan. Vea, pwede ka bang pumunta sa opisina ko? May napakahalagang bagay akong sasabihin sa'yo. Mabilis na dumating si Vea. Pagkatapos niyang pakinggan ang recording, galit na galit siya na tumama siya sa mesa. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Ang ex-husband mo ay hindi lang isang masamang tao, isang tanga pa. Minamanipula siya na parang puppet, pero sa tingin niya, matalino siya. At may plano pa siyang gamitin ka para makuha ang mga ari-arian mo. Hindi ko rin inaasahan na aabot sa ganito. Sabi ko. Kalmado na ulit ang boses ko. Ang banta niya sa ospital ay hindi lang salita. Siya at si Ricardo ay siguradong kumikilos na. Kaya, ano ang gagawin natin? Tanong ni Vea, nag-aalala. Mahina lang akong tumawa. Siguro, biktima rin sila ni Ricardo, at ngayon ay sinusubukan nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Ano man ang dahilan, ito ay isang malaking advantage. Sabi ni Carlo. Lumingon siya sa kanyang tablet at nag-type ng ilang commands. Batay sa mga impormasyong ito, pwedeng magsimula ang team ko sa mas malalim na paghuhukay. I-review namin ang lahat ng public financial transactions ng DayFat at i-cross-check namin sa mga proyektong tinukoy ni Vea. Kung mayroong mali, siguradong mayroong bakas na naiwan sa internet kahit gaano pa man ito kaliit. Ang mga sumunod na araw ay puno ng walang tigil na trabaho. Kami ni Carlo ay halos araw-araw na nagkikita. Ginamit ko ang aking katalinuhan bilang isang investor para tukuyin ang mga abnormalidad sa financial reports. Ang mga kahina-hinalang pera na dumadaloy sa pagitan ng DayFat at ng mga subsidiary at ghost companies nito. Si Carlo at ang kanyang team, na may mga state-of-the-art technology tools, ay sinundan ang mga bakas na yon, inalis ang bawat layer ng panloloko ni Ricardo. Nadiskubre nila na gumamit si Ricardo ng 10-10 front companies para gumawa ng mga land transactions, na nagresulta sa isang malaking halaga ng tax evasion. Mas matalino, minanipula niya ang stock prices ng sarili niyang kumpanya at ng iba pang kumpanya sa stock market. Ang recording ng pag-uusap nila ni Ricardo ay narinig, sapat lang para marinig namin pareho. Ikaw ay isang galamay lang, naiintindihan mo ba? Ang misyon mo ay maghanap ng paraan para makuha ang pera niya. Ang mukha ni Julio ay nagbago, mula sa pagiging putlang-putla ay naging asul. Tinitigan niya ako. Ang mga labi niya ay hindi makabuo ng salita. Ang kanyang maling kumpiyansa ay nawala na at napalitan ng matinding gulat. Ikaw paano mo nakuha ito? Nanginginig na sabi ni Julio. Hindi mo kailangang malaman kung paano ko ito nakuha, sabi ko, ang boses ko ay kalmado pa rin. Ang kailangan mo lang malaman ay alam ko na ang buong plano ninyo ni Ricardo. Kahit ang kontrata na may clause na kukunin ang ari-arian ko, nasa kamay ko na. Itinulak ko sa kanya ang isang photocopy ng kontrata. Tiningnan ni Julio ang mga salita. At nanginginig ang buong katawan niya.
Alam niya na tapos na ang lahat. Gusto mo pa bang gamitin ang pamilya ko para takutin ako? Tanong ko, nakatingin ng diretsyo sa mata niya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung mayroon man na chismis na lumabas tungkol sa mga magulang ko, agad kong ipapadala ang lahat ng ebidensya sa mga otoridad at sa lahat ng news agencies. Si Carlo ay isang napakasensitibo at romantikong tao. Naintindihan niya ang bawat intensyon na inilalagay ko sa aking paintings at ginamit niya ang teknolohiya para mas lalo pang palakasin ang mga intensyon na yon sa isang perpektong paraan. Isang gabi. Habang nagtatrabaho kami ng late, pareho kaming pagod. Nagdala si Carlo ng 2 baso ng cacao ice cream. Umupo kami sa sahig ng research room. Kumain ng ice cream habang tinitingnan ang syudad sa labas ng salamin. Pagkatapos ng lahat ng ito, anong gagawin mo? Biglang tanong ni Carlo. Nag-isip ako saglit. Patuloy kong pamamahalaan ang investment fund ko at gagugol ako ng mas maraming oras sa pagpipinta ng mas masasayang larawan. Umiti ako sa kanya. Ikaw? Patuloy kong gagawing totoo ang mga nakakabaliw na ideya, sagot niya. At siguro, pupunta ako sa mas maraming art exhibits. Ang kanyang mga mata ay napakainit. Hindi namin kailangang sabihin. Pero pareho naming naintindihan na ang relasyong ito ay lumagpas na sa limitasyon ng mga magkakasama. Isang banayad at sinserong pag-ibig ang dahan-dahang lumalaki sa pagitan ng 2 kaluluwang sinubok ng unos. Sa wakas, tapos na ang lahat ng paghahanda. Nagsagawa kami ng isang malaking press conference, opisyal na inanunsyo ang partnership sa pagitan ng UE% na fund at ng Catch. Kasama ang impormasyon tungkol sa unang interactive virtual reality art exhibit sa Pilipinas na pinamagatang Key Congratulations. Ang pangalan ay may halong sarcasm. Na direktang tumutukoy sa party na ginawa nila noong nag-divorce ako. Ang balitang ito ay agad na kumalat sa media. Pagkatapos na maanunsyo sa publiko ang balita tungkol sa Congratulations exhibit at ang partnership namin ni Carlo. Isang sensational na artikulo ang lumabas sa isang hindi kilalang online news site. Ito ay mabilis na kumalat sa social media. Ang katotohanan sa likod ng relasyon ng financial mogul at technology si pag-ibig ba o isang scam? Ang artikulo ay isinulat sa isang nakakakumbinsi na paraan na may mga quote mula sa mga anonymous na malapit na source. Ipinapahiwatig nito na ang relasyon namin ni Carlo ay hindi lang negosyo kundi isang iligal na relasyon na ako. Ang reputasyon na pinaghirapan namin ni Carlo ay nasa matinding panganib. Nasa opisina ako nang biglang pumasok si Carlo. Ang mukha niya ay galit, hawak niya ang tablet niya na bukas ang artikulo. Nabasa mo na ba? Tanong niya, malalim ang boses. Nabasa ko na, sagot ko, kalmado ang boses ko. Nagulat ako sa sarili ko. Ang galit ay nawala. Ang nararamdaman ko na lang ngayon ay ang lamig ng isang tao na nasa gitna ng laban. Ang isang well-written na artikulo. Ito ang paraan ni Ricardo. Sinusubukan niya tayong hilahin sa putikan. Sabi ni Carlo, ang galit ay malinaw sa kanyang mga mata. Wala akong pakialam sa mga sinasabi niya tungkol sa akin, pero hindi niya pwedeng sirain ang reputasyon mo. Nakita ko ang pag-aalala at pagprotekta sa kanyang mga mata, at naramdaman ko ang init sa loob ko. Tumayo ako, naglakad ako papunta sa bintana, at tiningnan ang mga sasakyan sa ibaba. Carlo, inaasahan na natin ito. Habang papalapit ang araw ng exhibit, mas lalo silang magiging desperado. Hindi tayo pwedeng magpadala sa emosyon. Ang galit ay hindi makakasolve ng problema. Lumingon ako sa kanya. Gusto nilang magulo tayo, gusto nilang mag-aksaya tayo ng oras sa paglilinaw sa mga chismis. Pero hindi natin gagawin yon. Sasagutin natin sila ng isang mas malakas na atake sa isang mas malaking entablado. Tiningnan ako ni Carlo. Ang galit sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng paghanga at pagsang-ayon. Naiintindihan niya ako. Tama ka, tumango siya. Hindi tayo maglalaro ng putikan sa kanila. Magho-host tayo ng isang press conference. Hindi lang isang press conference, sabi ko. Isang malamig at planadong ngiti ang lumabas sa aking mga labi, kundi isang joint press conference. Kung saan hindi lang natin tatapusin ang mga chismis, kundi opisyal nating ideklara ang digmaan. Ang aming plano ay kailangang bilisan. Ang maruming atake ng kalaban ay nagbigay sa amin ng mas maraming dahilan para sumalakay ng walang awa.
Isang araw pagkatapos kumalat ang tsismis, ang opisina namin ni Carlo ay nagpadala ng isang press release na nag-aanunsyo ng isang joint press conference para linawin ang lahat ng issue. Ang mabilis at direktang reaksyon namin ay nagdagdag ng curiosity sa media. Ang conference room ay puno ng mga tao. Ang atmosphere ay mas tense kaysa sa anumang press conference noon. Ang mga reporters ay naghanda ng kanilang pinakamatatalim na tanong. Ang mga kamera at video recorders ay nakatutok sa entablado, handa na i-record ang bawat galaw, bawat ekspresyon namin. Sabay kaming lumabas ni Carlo. Pumili ako ng isang dark navy blue suit na nagpapahayag ng matatag at makapangyarihang hitsura. Nakasuot din si Carlo ng isang malinis na suit na nakatayo sa tabi ko. Mukha kaming isang tunay na magkasama, hindi magkasintahan, kundi mga hindi mapaghihiwalay na kasama sa isang laban. Nang umupo kami, isang serye ng mga kamay ang tumaas. Emma Del Mundo. Totoo ba na may personal na relasyon kayo ni Els Panganiban? Els Panganiban, ano ang masasabi mo sa paratang na nag-collaborate kayo para lokohin ang mga investors? Ang interactive art project ba ay isang cover-up lang? Sunod-sunod ang mga agresibong tanong. Nagtinginan kami ni Carlo at kinuha niya ang mikropono muna. Salamat sa mga tanong ninyo, sabi niya. Kalmado ngunit matatag ang boses. Bago ako sumagot, gusto kong pakinggan nyo ang isang audio. Senyasan niya ang technical staff. Ang buong silid ay tumahimik. At pagkatapos, ang recording ng pag-uusap ni na Ricardo at Julio ay narinig, malinaw sa sound system. Ikaw ay isang galamay lang, naiintindihan mo ba? Ang misyon mo ay maghanap ng paraan para makuha ang pera niya. Ang pagkabigla ay kumalat sa buong silid. Ang mga reporters ay nagtinginan, hindi nila inaasahan na makarinig ng isang nakakagulat na ebidensya. Hindi na ito isang tsismis. Ito ay isang krimen na na-record. Nang matapos ang recording, nagpatuloy si Carlo, ang narinig ninyo ay ang sagot sa kung sino ang tunay na manloloko at kung sino ang may balak na saktan ang iba. Ang mga walang basihan na tsismis na kumalat tungkol sa amin ni Emma Del Mundo nitong mga nakaraang araw ay nagmula sa mga taong ito. Ang mga taong natatakot na mabubunyag ang katotohanan. Ngayon, ako naman ang kumuha ng mikropono. Tungkol sa relasyon ko at ni Carlo, sabi ko, nakatingin ng diretsyo sa mga kamera. Mayroon kaming relasyon. Ito ay ang relasyon ng mga kaalyado. Mga pinagkakatiwalaang partners at mga kaibigan na nagpapahalaga sa talento at karakter ng bawat isa. Huminto ako saglit at nagbigay ng huling atake. Para patunayan ang aming tiwala at para wakasan ang mga tsismis na kami ay nanloloko at ang aming proyekto ay walang katuturan. Ngayon, opisyal kong iaanunsyo na ang A% na investment fund ay mag-invest ng 1 bilyong piso sa Catch Group. Ang investment na ito ay gagamitin para sa pag-develop ng isang bagong technology platform na pinagsama ang artificial intelligence at sining, isang potensyal na field sa hinaharap. Kung ang recording ay isang shock, ang aking pahayag ay isang lindol. 1 bilyong piso. Isang napakalaking halaga. Walang manloloko na maglalabas ng ganon kalaking pera. Ang lahat ng pagdududa tungkol sa isang scam o isang illegal na relasyon ay naglaho na. Sa halip, isang malakas na alliance, isang malaking investment deal ang nabuo. Ang mga reporters ay tila nagising. Nagmamadali silang magsulat at kumuha ng mga larawan. Ang mga headlines ng mga artikulo nila bukas ay nasa isip na nila. Hindi na ito isang love scandal, kundi the deal of the century, a 1 billion peso deal shocks the tech and financial worlds. Kami ni Carlo ay tumayo at nagkamayan sa harap ng buong media. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumikislap. Ginawa namin ang isang media crisis na isang malaking oportunidad para patunayan ang aming lakas at sirain ang plano ng aming kalaban. Ang press conference ay natapos, ngunit ang laban ay hindi pa. Ang aming counterattack ay nagsisimula pa lang, at ang pinakamalaking entablado, ang T-Congratulations exhibit, ay naghihintay pa. Ang gabi ng pagbubukas ng T-Congratulations exhibit ay ginanap sa isa sa pinakamahusay at pinaka-eleganteng art centers sa Manila. Mula sa simula, ang lobby ay puno na ng mga bisita. Ito ay isang halo ng iba't ibang tao, mga financial moguls na nakasuot ng eleganteng suit, mga artists na may kakaibang style, mga politiko, mga celebrities, at syempre,
Ang malaking grupo ng mga reporters mula sa mga pinakamalalaking news agencies. Ang atmosphere ay elegante at puno ng curiosity at excitement. Gusto ng lahat na malaman kung ano ang susunod na sorpresa na ibibigay ng duo na Lila Carlo pagkatapos ng ₱1 bilyong deal. Nagpakita ako sa isang simpleng black gown na misteryoso. Ang buhok ko ay nakatali para ipakita ang payat kong leeg at ang perlas na hikaw ko. Hindi ako ang bida sa isang party, kundi ang host ng isang korte. Si Carlo ay nakatayo sa tabi ko. Matikas at kalmado pa rin. Siya ang pinakamalakas na tagapagtanggol sa korte na ito. Pagkatapos ng maikling opening speech, inanyayahan namin ang mga bisita na simulan na ang karanasan. Ang bawat isa ay binigyan ng isang pairs ng Catch virtual reality glasses. Nang isinuot nila ang glasses at pumasok sa exhibit space, isang bagong mundo ang bumukas. Ang mga paintings ko ay nakabitin sa mga puting dingding, hindi na sila static na bagay. Sa unang painting na may titulong Tahanan, nagpapakita ng isang eleganteng mansion na malamig. Nang tignan ito ng mga bisita, narinig nila ang panlalait ni Senora Maria, ang aking mga buntong hininga. Ang pangalawang painting, ang party, ay muling nagpakita ng eksena ng pamilya ni Julio na nagsiselebrate sa araw ng divorce ko. Ang kanilang mga masasamang salita ay lumabas na parang mga kutsilyo. Habang mas lumalalim ang mga bisita, mas tumitindi ang kanilang emosyon. Nagulat sila nang makita nila ang painting na pagtataksil na nagpapakita ni na Julio at Mia sa hotel. Nagalit sila nang makita nila ang painting na balak na nagpapakita ng pag-uusap ni na Julio at Ricardo, at ang boses ng dalawang masamang tao ay umalingaw-ngaw sa kanilang mga pandinig. Ang buong kwento, ang buong katotohanan, ay ikinuwento hindi sa pamamagitan ng aking mga salita, kundi sa pamamagitan ng kombinasyon ng sining at teknolohiya, emosyon at ebidensya. Ito ay direktang nakakaapekto sa paningin at pandinig ng mga bisita na nagpapaniwala sa kanila. Nagbulungan ang mga tao sa buong gallery. Tinanggal nila ang kanilang glasses. Nagtinginan ng may pagkabigla at mabilis na isinuot ulit para makita ang susunod na eksena. Hindi na ito isang simpleng exhibit. Ito ay isang matalas at malinaw na akusasyon. Eksaktong sarurok ng excitement, isang gulo ang nangyari sa pintuan. Sumugod si Julio, lasing, gusot ang damit at namumula ang mga mata dahil sa galit at kahihiyan. Lila del Mundo. Napakasama mong babae. Naglakas loob kang ipahiya ako, ipahiya ang pamilya ko. Sumigaw siya at gumagala siya patungo sa akin. Ang mga bisita ay gulat na umatras. Pero bago pa man siya makalapit sa akin, dumating na ang professional security team. 2 matangkad na bodyguards ang mahigpit na humawak kay Julio. Mabilis na humakbang si Carlo. At tumayo sa harap ko. Paalisin niyo siya, utos ni Carlo, malamig ang boses. Bitawan niyo ako. Lila, mali ako. Patawarin mo ako, wag mong gawin sa akin to. Nagpipilit si Julio. At umiiyak na parang isang kaawa-awang tao, pero huli na ang lahat. Ang kanyang kaawa-awang dula-dulaan ay mas lalo lang nagpatunay sa katotohanan na ipinapakita sa exhibit. Kinalagkad siya palabas na parang isang nakakainis na manliligaw. Nakatayo ako, kalmado na nakatingin sa kanya. Wala akong naramdamang kahit anong emosyon. Ang korte ko ay natapos na. Ang hatol ay naibigay na. At ang nagkasala ay nagpakita na ng kanyang huling dula-dulaan para patunayan ang kanyang mga kasalanan. Tiningnan ko si Carlo. Tinitingnan niya rin ako. Ngumiti kaming pareho. Isang malaking tagumpay ang nasa aming kamay. Ang tagumpay ng Congratulations exhibit ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Hindi lang ito isang art event, kundi isang social phenomenon. Ang publiko ay ganap na pumanig sa akin. Ang imahe ni Julio at ng kanyang pamilya ay ganap na nasira. Ang Dayfat Group ni Ricardo ay nagkakaproblema rin. Ang kanilang stocks ay bumagsak. Ang mga investors ay nagsimulang kunin ang kanilang pera. Ang mga otoridad ay nagsimula na ring mag-imbestiga batay sa mga ebidensya na ibinigay nina Ate Lina at Vaya. Si Ricardo ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Sa mga sumunod na araw, pinayagan ko ang sarili ko na magpahinga. Nagstay ako sa bahay, nagbasa ng libro, nakinig ng musika at nagpinta. Sa pagkakataong ito, nagpinta ako ng mga larawan tungkol sa sikat ng araw, mga bulaklak, at mga masasayang bagay. Pakiramdam ko, muli akong nabuhay. Isang hapon,
Habang nakatayo ako sa harap ng easel ko sa penthouse, tumunog ang doorbell. Isang delivery man ang nagdala ng isang regalo na nakabalot sa isang magandang papel, walang pangalan ng nagpadala. Inisip ko na regalo ito mula sa isang partner o isang fan pagkatapos ng exhibit, kaya masaya ko itong tinanggap. Ngunit nang buksan ko ang box, nawala ang ngiti sa aking mga labi. Sa loob ay hindi bulaklak o wine, kundi isang larawan. Isang larawan ko habang nakatayo sa balkonahe, na kinuha mula sa isang katabing building. Mayroong isang malaking na nakaguhit sa mukha ko. Nagawa sa pulang tinta na parang dugo. Kasama ng larawan ay isang maliit na papel na may isang linya lang na gupit mula sa isang dyaryo, magbabayad ka. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan ko. Hindi na ito isang plano sa negosyo. Ito ay isang direktang banta sa aking buhay. Agad kong alam kung sino ang nasa likod nito. Si Ricardo lang ang kayang gumawa ng ganoong klaseng kabaliwan kapag nasa bingit na siya ng pagkalugi. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagkabigla, kumalma ako. Agad kong tinawagan si tatay. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa banta. Ayaw ko siyang mag-alala. Nagtanong lang ako tungkol sa kalusugan nila. Okay lang kami, anak, ang boses ni tatay sa kabilang linya ay mainit pa rin. Madalas ka naming nakikita sa balita nitong nakaraan. Proud na proud kami sa'yo, pero nag-aalala rin kami, anak. Ang mundo ng negosyo ay mapanganib. Kailangan mong maging maingat sa sarili mo. Narinig mo ba ako, anak? Nang marinig ko ang pag-aalala sa boses niya, hindi ko mapigilan na umiyak. Ang tatay ko, isang retiradong guro na nabuhay ng simple. Alam niya lang ang tungkol sa mga libro at mga estudyante. Hindi siya makakapagbigay sa akin ng payo kung paano haharapin ang mga taong tulad ni Ricardo. Ang kaya niya lang ibigay ay ang pagmamahal at pag-aalala ng isang ordinaryong tatay. At yan ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang bagay para sa akin. Opo, alam ko po. Magiging maingat po ako. Kayo rin po, mag-ingat kayo sa kalusugan nyo. Pagkatapos kong patayin ang tawag, agad kong tinawagan si Carlo. Dumating siya agad. Nang makita niya ang larawan at ang banta. Ang mukha ni Carlo ay naging mas malamig at nakakatakot kaysa kailanman. Ang hinayupa. Nanggigil siya. Naglakas loob siyang gawin ito. Walang sinabi si Carlo. Agad siyang tumawag at inutusan ang kanyang personal security team. Sa loob lang ng isang oras, ang penthouse ko at ang buong building ay may mataas na level ng seguridad. Humiling din siya na wag muna akong lalabas ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Ang boses niya ay galit at nakakapanatag. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Nang gabing yon, hindi umuwi si Carlo. Nagstay siya sa opisina sa penthouse ko at nagtrabaho kasama ang kanyang cybersecurity team ng magdamag. Sinuri nila ang lahat ng security camera sa lugar, sinuri ang larawan, at hinanap ang pinagmulan nito. Malapit nang mag-umaga, pumasok si Carlo sa sala, kung saan ako nakaupo. Ang mukha niya ay napakaseryoso. Lila, mayroon tayong malaking problema, sabi niya. Nahanap namin ang taong kumuha ng larawan at nagpadala nito. Siya ay isang kilalang kriminal. At sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang mga koneksyon, nadiskubre namin ang isang nakakagulat na bagay. Huminga siya ng malalim. Wala nang mawawala pa kay Ricardo. Naghire siya ng isang grupo ng mga gangsters para planuhin ang pagkidnap sa'yo. Gusto kanyang gamitin para takutin ako at ang mga investors. At pilitin kaming itigil ang lahat ng aming investigasyon at ibalik ang kanyang mga ari-arian. Biglang bumigat ang puso ko. Dumating na ang pinakamasamang bangungot. Ano ang plano nila? Tanong ko. Sinusubukang panatilihin ang boses ko na hindi nanginginig. Kikilos sila agad. Siguro bukas. Sinusubaybayan nila ang bawat kilos mo, tiningnan ako ni Carlo. Sa kanyang mga mata ay matinding determinasyon. Pero nagkamali sila. Hindi nila alam na natin ang kanilang plano. Ngayon, hindi na tayo magtatago. Gagawin natin ang kanilang plano. At gagamitin natin ito para bitagin sila. Ang huling laban ay hindi na isang laban sa isipan sa mundo ng negosyo. Ito ay naging isang laban para mabuhay. Ang atmosphere sa penthouse ay naging napaka-tense. Ang planong gamitin ang kanilang plano ay mabilis at detalyadong ginawa. Palihim na nakipag-ugnayan si Carlo sa isang elite police force.
Ang mga dating kasama ng kanyang tatay. Ang lahat ay naging top secret. Magpapanggap kami na walang alam. Gagampanan ko ang papel ng biktima para bitagin sila. Kinabukasan, tulad ng inaasahan. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating sa telepono ni Carlo. Ikaw ba si Carlo Panganiban? Isang kakaibang boses na sinadyang baguhin ang boses ang narinig. Kung gusto mong maging ligtas ang girlfriend mo, pakinggan mo to. Ang isang mahalagang shipment ng tech items ay natigil sa warehouse number 7 sa lumang industrial area sa west side ng syudad. Kailangan namin ng 2 tao na pupunta doon. Tandaan, 2 lang. Kung may makita pa kaming iba, wag mo kaming sisisihin kung may masamang mangyayari. Malinaw na isang patibong. Isang patibong na medyo magulo ang pagkakagawa. Pero kailangan naming magpanggap na nasa patibong kami. Sino kayo? Anong gusto ninyo? Tanong ni Carlo, nagpapanggap na gulat at nag-aalala. Malalaman mo kapag nandyan ka na. Sa loob ng 30 minuto. Huwag kang maglaro-laro. Pinatay ng lalaki ang tawag. Umakto na sila, sabi ni Carlo sa akin, malamig ang mukha niya. Ang kanilang planong ilabas tayo sa labas ay nagsimula na. Agad naming sinimulan ang plano. Kami ni Carlo ay pupunta sa warehouse. Pero sa likod namin ay isang security team ng catch at mga undercover police na nakatago sa paligid. Nang umalis ang aming sasakyan mula sa building, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-aalala. Ang lahat ay mukhang masyadong madali. Si Ricardo ay isang tuso. Hindi siya gagawa ng isang magulo na patibong. Carlo, may pakiramdam akong may mali, sabi ko. Alam niyang hindi tayo basta-basta. Bakit gumamit siya ng ganoong simpleng plano? Kumunot din ang noo ni Carlo. Pareho kami nang iniisip. Pero wala na tayong ibang pagpipilian kundi sundin ang kanilang laro. Ang sasakyan ay mabilis na nagtungo sa lumang industrial area. Nang dumating kami, ang warehouse number 7 ay luma at sira-sira sa dilim. Ang pinto ng warehouse ay bahagyang bukas, madilim sa loob. Ang security team at ang pulis ay nagsenyas na pumasok na kami. Hinawakan ni Carlo ang kamay ko ng mahigpit. Sabay kaming pumasok sa dilim, pero sa loob ay walang tao, ganap na walang laman. Ito ay isang patibong sa loob ng isang patibong. Sa sandaling yon, nag-vibrate ang telepono ko. Nag-aalala ako. Ito ay ang numero ni Ana, ang matalik kong assistant. Nanginginig akong sinagot ang tawag. Ana, nasaan ka? Pero ang boses na sumagot ay hindi sa kanya. Ito ay ang boses ng lalaki na tumawag kay Carlo kanina. Sa pagkakataong ito, hindi na binago ang boses niya. Puno ito ng tagumpay. Lila del Mundo, matalino ka, pero hindi sapat. Alam ko na tatawagan niyo ang pulis. Alam ko na maglalagay kayo ng patibong sa warehouse. Pero ang tunay na target, nakuha ko na. Anong ginawa mo kay Ana? Sigaw ko, nanginginig ang mga kamay at paa ko. Ang bata ay kasama ko, masunurin at ligtas. Sa ngayon, tumawa siya ng pilyo. Ngayon, pakinggan mo to, mag-isa ka lang napupunta sa lumang pier sa dulo ng Na Street. Walang telepono, walang tracking devices, walang pulis. Kung makita ko ang sinumang iba maliban sa'yo, ang maganda mong assistant ay lulutang sa ilog. Mayroon kang 1 oras. Pinatay niya ang tawag. Ang lahat ay gumuho. Ginamit nila ang aming planong ilabas ang kalaban sa aming laban. Sila ang naglagay ng isang maling patibong para lokohin ang aming buong puwersa dito, habang ang tunay na target nila ay si Ana. Na nasa opisina. Carlo, si Ana, nakidnap si Ana. Sabi ko, nanginginig ang boses. Ang mukha ni Carlo ay naging madilim. Sinuntok niya ang rusty na pader ng warehouse. Buwisit! Minamaliit natin sila. Kailangan kong pumunta, sabi ko ng matatag, tinanggal ang takot. Hindi ko pwedeng hayaan si Ana na masaktan dahil sa akin. Hindi. Ang pagpunta mo ng mag-isa ay magiging suicide. Mahigpit na hinawakan ni Carlo ang mga balikat ko at sumigaw siya. Hindi kita pwedeng hayaang pumunta. Pero wala na tayong ibang pagpipilian. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata. Ang luha ay nagsimulang dumaloy. Kasalanan ko to, ako ang may pananagutan. Magtiwala ka sa akin, Carlo. Magiging okay ako. Nakita ko ang pagkagulo, sakit.
At kawalan ng magawa sa kanyang mga mata, pero alam din niya na nakapagdesisyon na ako. Inalis ko ang kamay niya. Bago ako tumalikod, dahan-dahan kong hinalikan ang pisngi niya. Manatili ka dito at maghanda. Naniniwala ako na mahahanap mo ako. Tumalikod ako, nag-iisa akong lumabas sa warehouse at pumunta sa dilim. Alam ko na papunta ako sa lungga ng tigre. Pero para sa aking loyal na assistant, kailangan kong gawin ito. Nagmaneho ako papunta sa lumang pier. Ito ay isang tahimik na lugar. May ilang lumang fishing boats lang na nakatali sa madilim na tubig. Ang hangin mula sa dagat ay malakas, dala ang amoy ng isda at kalawang. Bumaba ako sa sasakyan at sinunod ko ang kanilang utos. Iniwan ang telepono ko sa loob. Ang puso ko ay mabilis na tumibok pero sinubukan kong maging kalmado. Naglakad ako sa pier. Sa dulo ng pier may isang taong naghihintay na. Nang lumapit ako, ang madilaw na ilaw mula sa isang poste ay tumama sa kanyang mukha. Si Julio. Nagulat ako. Bakit siya nandito? Dapat, siya ang pinakatakot sa akin pagkatapos ng pag-uusap namin sa coffee shop. Julio, bakit ikaw? Tanong ko, puno ng pag-iingat ang boses ko. Hindi sumagot si Julio. Tiningnan niya lang ako ng may malabo na mga mata. Wala na ang pagiging duwag o galit. Lamang ang isang nakakatakot na kawalan ng damdamin. Lumapit siya, at bago pa man ako makapag-react, ginamit niya ang isang panyo na may pampatulog para takpan ang bibig at ilong ko. Ang amoy ng kemikal ay tumagos sa utak ko at mabilis akong nawalan ng malay. Nang magising ako, naramdaman ko na nasa isang madilim, maruming silid ako sa loob ng isang barko. Ang mga kamay at paa ko ay nakatali sa isang upuan. Sa harap ko, si Ricardo ay nakaupo sa isang kahon. Ang kanyang mukha ay may masamang ngiti. Sa tabi niya ay si Ana. Ang kanyang mukha ay putlang-putla dahil sa takot, ang bibig niya ay may tape. Gising ka na? Beautiful, nagsalita si Ricardo, ang boses niya ay malambing. Welcome to our last party. Ricardo. Bitawan mo siya. Wala siyang kinalaman dito. Gigil kong sabi. Oh, syempre may kinalaman siya, tumawa si Ricardo. Siya ay isang pain, at ikaw ay ang isda na kumagat. Ngayon, kailangan na lang nating maghintay para dalhin ng boyfriend mo ang pera. Magkakaroon ako ng pera, at kayo ay magkasamang magiging kaibigan ng isda sa dagat. Si Julio ay nakatayo sa isang sulok. Tahimik na parang isang anino. Hindi niya ako kayang tingnan ng diretsyo. Naiintindihan ko na. Ginamit ni Ricardo ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang para takutin siya. At pilitin siyang gawin ito. Masyadong mahina at duwag si Julio. Pinili niyang isakripisyo ako sa pangalawang pagkakataon para iligtas ang sarili niya. Wala na akong oras para matakot o magalit. Kailangan kong kumilos. Sinulyapan ko ang metal na hair clip na lagi kong dinadala. Bago ako pumunta dito, palihim ko itong itinago sa aking manggas. Ito ay isang espesyal na device na binigay sa akin ni Carlo. Ito ay isang ordinaryong hair clip at isang super teeny tracking emergency device. Kapag binali ko ang dulo nito, isang emergency signal ang agad na ipapadala sa telepono ni Carlo. Nagsimula akong magpanggap na natataranta. Ricardo, kahit gaano pa man karaming pera ang gusto mo, ibibigay ko. Basta bitawan mo lang kami. Matalino ka nga, tila masaya si Ricardo. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ginamit ko ang pagkakataon na hindi siya nakatingin. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para gumalaw, para ang mga nakatali kong kamay ay maabot ang kabilang manggas ko. Naramdaman ko ang malamig na clip. Ginamit ko ang dalawang daliri ko para hawakan ang dulo nito. Click! Isang napakahinang tunog ang narinig. Nabali ko ito. Ang signal ay naipadala na. Ngayon, kailangan ko lang magtagal. Ang pera ko ay nasa Swiss Bank, kailangan ng pirma ko para makuha. Kailangan mo akong dalhin doon. Sabi ko, sinusubukang mag-aksaya ng oras. Tumawa si Ricardo. Sa tingin mo, tanga ako. Dadalhin ni Carlo ang pera dito. Tinawagan ko na siya. Mahal na mahal ka niya, kaya hindi siya mag-aksaya ng pera para sayo. Sa sandaling yon, sa labas ng barko ay may malalakas na ingay. Mga sigaw at tunog ng mga silenced gunshots. Bang! Bang! Biglang nagbago ang mukha ni Ricardo.
Anong nangyayari? Nasaan kayo? Tignan ninyo. Pero walang sumasagot. Biglang bumukas ang pinto. Si Carlo ay sumugod na parang isang ipo-ipo, sinundan ng kanyang mga bodyguards at ng mga undercover police. Ricardo, wala ka ng tatakbuhan. Sigaw ni Carlo. Ang mga mata niya ay nag-aapoy nang makita ako na nakatali. Nagulat si Ricardo. Kinuha niya ang isang kutsilyo at inilagay ito sa leg ko. Huwag kayong gumalaw. Tumigil kayong lahat. O papatayin ko siya. Carlo. Huwag kang mag-alala para sa akin. Sigaw ko. Sa sandaling nawala ang focus ni Ricardo dahil sa sinabi ko, kumilos si Carlo. Sumugod siya na parang isang leopard. At ginamit ang isang magaling na moves para maalis ang kutsilyo sa kamay ni Ricardo. Isang matinding labanan ang naganap. Si Ricardo ay parang isang taong naipit. Galit na galit siyang lumaban. Sa gitna ng gulo, nakakuha siya ng isang bakal at hinampas niya ito kay Carlo. Mag-ingat ka! Sigaw ko. Naiwasan ni Carlo ang malaking atake. Pero ang bakal ay tumama sa braso niya at nag-iwan ng isang mahabang sugat. Nagsimulang dumugo ito. Kasabay nito, dumating ang pulis at kinontrol nila si Ricardo at ang iba pang mga kasama niya. Kasama na si Julio na nakatayo lang sa sulok. Ang lahat ay natapos sa loob lang ng ilang minuto. Isang bodyguard ang mabilis na nagtanggal sa tali ko at ni Ana. Nagmamadali akong tumakbo papunta kay Carlo. Okay ka lang? Nasugatan ka? Sabi ko, puno ng pag-aalala at lumuluha ang mga mata ko. Tiningnan ako ni Carlo at mumiti. Kahit na sumasakit ang kanyang mukha. Maliit na sugat lang to, basta ligtas ka, okay na ako. Niyakap niya ako. Sa kanyang mainit at matatag na yakap. Alam ko na ang pinakamasamang bangungot ay tapos na. Ligtas na ako. Pagkatapos ng nakakakilabot na gabi sa pier, sina Ricardo at ang mga kasama niya, kasama na si Julio, ay inaresto. Ang mga ebidensya ng kidnapping, extortion, at ng mga dating krimen na may kaugnayan sa fraud at market manipulation ay sapat na para makakuha sila ng karapat-dapat na parusa. Ang lahat ay tila natatapos na. Kami ni Carlo ay bumalik sa normal na buhay, pero ang aming relasyon ay hindi na pareho. Ito ay sinubok sa pamamagitan ng buhay at kamatayan. At naging mas malalim at mas matatag kaysa kailanman. Inalagaan niya ako ng maigi, at nag-alala ako para sa sugat sa braso niya para mabilis itong gumaling. Hindi namin kailangang sabihin. Pero pareho naming alam na kabilang na kami sa isa't isa. Isang buwan pagkatapos, nagdesisyon akong mag-host ng isang bagong exhibit na tinawag na Rebirth. Hindi na ito isang korte, kundi isang pagpapasalamat, isang bagong simula. Ang aking mga paintings ngayon ay puno ng maliliwanag na kulay na nagpapakita ng kaligayahan, pag-asa, at pag-ibig sa buhay. Sa gabi ng pagbubukas, sa isang maaliwalas na art space, sa harap ng aking pamilya at malalapit na kaibigan, gumawa si Carlo ng isang bagay na hindi ko inaasahan. May hawak siyang isang malaking bouquet ng rosas. At lumuhod siya sa harap ko. Lila, sabi niya, malalim at sinsero ang boses. Hindi ako isang romantikong tao, at hindi ako magaling sa mga magaganda na salita. Ang alam ko lang ay mula nang makilala kita, nagbago ang buhay ko. Ipinakita mo sa akin kung ano ang pagkakaunawaan ng mga kaluluwa, kung paano haharapin ang hirap ng may tapang. Ikaw ay isang talentadong artista, isang matatag na kasama, at ang babaeng gusto kong protektahan at alagaan sa buong buhay ko. Lila Del Mundo, papayag ka ba na maging asawa ko? Ang buong silid ay sumabog sa palakpakan. Si nanay, si Ate Lina, ang matalik kong kaibigan na si Vaya ay lumuha. Hindi ko rin napigilan ang luha ko sa kaligayahan. Tumango ako. At hindi ako makapagsalita. Masaya si Carlo na isinuot ang kumikinang na diamond ring sa kamay ko at niyakap niya ako. Sa gitna ng sandali ng kaligayahan na yon, bigla akong nakaramdam ng isang malamig na hangin sa likod ko. Lumingon ako, at sa isang maliit na bukas na pintuan, nakita ko ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa dilim. Nakatingin ng matalim sa amin. Si Ricardo. Tiningnan niya kami ng may matinding galit at mabilis na nawala. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Bakit siya nandito? Dapat, nasa kulungan siya. Kinabukasan, nagdala si Ate Lina ng isang balita na hindi ka panipaniwala.
Dahil sa kanyang mga komplikadong koneksyon at mga legal na pamamaraan. Si Ricardo ay pinalaya para sa isang pagdinig sa korte. Nakalabas siya at hindi siya tumakas. Sa halip, ginawa niya ang kanyang huling paghihiganti. Isang atake na mas malala pa kaysa sa kidnapping. Hindi siya gumamit ng karahasan, kundi ginamit niya ang kanyang talento, commercial warfare. Bigla siyang naglunsad ng isang hostile takeover na direktang target ang Catch. Nakipag-ugnayan siya sa mga foreign investment funds na kalaban ko. Ginamit niya ang isang malaking halaga ng pera para bilhin ang stocks ng Catch sa stock exchange ng mataas na presyo. Na may layuning kontrolin ang kumpanya. Kasabay nito, nagpakalat siya ng mga maling balita, sinisiraan ang mga technology products ni Carlo at lumilikha ng isang media crisis. Na nagpaalangan sa mga malalaking partners ng Catch. Ang kumpanya ni Carlo at maging ang investment fund ko bilang isang malaking shareholder ay agad na nagkaroon ng problema. Ang laban ngayon ay hindi na tungkol sa reputasyon o personal na kaligtasan. Ito ay isang matinding laban sa mundo ng negosyo. Kung saan ang isang maliit na pagkakamali ay pwedeng mawala sa aming dalawa ang aming career. Ang bagong unos, ang huling unos ay dumating na. Ang mga sumunod na araw ay ang pinaka-tense na araw sa buhay ng negosyo namin ni Carlo. Kami ay halos kumakain at natutulog sa opisina, sabay kaming lumalaban sa sunod-sunod na atake ni Ricardo. Ang stock market ay nagbabago bawat minuto. Ang mga meeting sa mga investors at partners ay tuloy-tuloy. Pareho naming ibinigay ang lahat ng aming pinansyal at mental na lakas sa laban na ito. Pero si Ricardo, sa tulong ng mga dark forces, ay napakalakas pa rin. Nasa gitna kami ng isang matinding labanan. Sa pinakamahirap na sandali, nang halos pagod na ako. Nakatanggap ako ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nilalaman ay ilang salita lang, mayroon akong kailangan mo para pabagsakin si Ricardo. Magkita tayo. Julio Alcantara. Julio. Ang ex-husband ko na naghihintay para sa kanyang pagdinig sa korte. Ano ang mayroon siya? Siguro isa na naman itong patibong ni Ricardo. Indelete ko ang text message. At hindi ako nag-abalang isipin ito. Pero pagkatapos ng ilang araw, dumating si Ate Lina para makipag-usap sa akin. Siya ang appointed defense lawyer ni Julio. Lila, gusto ka raw makita ni Julio. Sabi niya, mayroon siyang huling ebidensya na pwedeng tuluyang magpabagsak kay Ricardo. Sabi niya, ito ay isang notebook na may record ng lahat ng kanyang illegal na transaksyon, money laundering. At ang listahan ng mga taong tumanggap ng suhol mula kay Ricardo. Sabi niya, ang notebook na yan ay ang precious ni Ricardo, at ninakaw niya ito bago siya naaresto. Sa pagkakataong ito, hindi ko na maiwasang mag-isip. Kung totoo ito, ito ang magiging desisyon na tatapos sa laban na ito. Pero dapat ba akong magtiwala kay Julio, ang taong nagtaksil at nanakit sa akin ng paulit-ulit? Ang tiwala ko sa kanya ay matagal nang patay. Nahaharap ako sa isang napakahirap na desisyon. Sinabi ko ito kay Carlo. Tahimik lang siya at hinawakan ang kamay ko. Nasa sayo ang desisyon. Ano man ang desisyon mo, lagi akong nasa tabi mo at susuportahan kita. Sa huli, nagdesisyon akong harapin ang nakaraan sa huling pagkakataon. Pupuntahan ko si Julio. Ang meeting ay naganap sa isang visiting room sa kulungan. Nahati kami sa pamamagitan ng isang makapal na salamin. Si Julio ay mas payat at mas matanda kaysa noon. Ang kanyang pagmamataas at kumpiyansa ay nawala na. Ang naroroon ay pagod at pagsisisi. Salamat sa pagpunta, sabi ni Julio sa pamamagitan ng telepono, basag ang boses niya. Anong gusto mo? Malamig kong tanong. Wala akong gusto, umiling si Julio, gusto ko lang na maayos ang isa sa mga kasalanan ko. Ikinuwento niya na habang nagiging galamay siya ni Ricardo. Aksidente niyang nadiskubre ang lugar kung saan tinatago ni Ricardo ang notebook. At sa gabi ng pag-aresto niya sa pier, ginamit niya ang gulo para bumalik sa opisina ni Ricardo at ninakaw ito. Itinago niya ito sa isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Alam ko na hindi mo ako mapapatawad, tiningnan ako ni Julio, puno ng sakit ang kanyang mga mata. Hindi ko rin inaasahan na mapapatawad mo ako. Gusto ko lang gawin ang isang tamang bagay. Ang notebook na yon, sasabihin ko sa iyo kung saan ito nakatago. Gamitin mo ito para pabagsakin si Ricardo. Sinira niya ang buhay ko at muntik na niyang sinira ang buhay mo. Kailangan niyang magbayad.
Sinabi ni Julio ang address. Tinanggap niya ang lahat ng parusa mula sa batas. At hindi siya humingi ng pagbabawas. Ginawa niya ito hindi para sa awa, kundi para magkaroon ng kapayapaan ang kanyang konsensya. Sa pamamagitan ng huling ebidensya, kami ni Carlo ay nagawang baligtarin ang sitwasyon sa isang kahanga-hangang paraan. Sa espesyal na meeting ng shareholders na inorganisa ni Ricardo para patalsikin si Carlo. Habang iniisip niyang sigurado na ang kanyang tagumpay, inanunsyo namin ang buong nilalaman ng Death Notebook, ang buong criminal network, ang maruming transaksyon. At ang listahan ng mga opisyal na tumanggap ng suhol ay nabunyag. Agad na naaresto si Ricardo sa mismong lugar na ikinagulat at ikinabigla ng lahat. Ang laro ay natapos na. Ang masamang tao ay sa wakas nagbayad na. Wakas, 1 taon pagkatapos, kami ni Carlo ay nagkaroon ng isang maliit, maaliwalas na kasal sa tabing dagat. Kasama lang ang aming pamilya at mga malalapit na kaibigan. Nakasuot ako ng isang malinis na puting wedding gown, nakatayo sa tabi ng lalaking minamahal at pinagkakatiwalaan ko. Magkasama naming hinarap ang unos at ngayon, oras na para tamasahin ang kapayapaan. Nakatanggap si Julio ng matinding parusa. Ngunit binawasan din ito dahil sa kanyang pagsang-ayon na makipagtulungan sa investigasyon. Bago ang araw ng kanyang sentensya, nagpadala siya sa akin ng isang handwritten letter. Sa loob nito ay walang paghingi ng tawad, kundi isang sinserong paghingi ng tawad at pagbati sa akin at kay Carlo. Binasa ko ang liham at maingat na inilagay sa isang lumang box. Ang nakaraan ay opisyal nang natapos, hindi sa pamamagitan ng madaling pagpapatawad, kundi sa pamamagitan ng pagharap, sa pamamagitan ng mga tamang desisyon. At sa pamamagitan ng kapayapaan sa kaluluwa. Tiningnan ko si Carlo at nakangiti siya sa akin. Ang sikat ng araw ay maliwanag, ang dagat ay malawak. At isang masaya at matatag na kinabukasan ang naghihintay sa amin.